Tuloy-tuloy na po tayo. Dadako na po tayo sa pakikinig po ng banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. At bago po sa ating Bible study, samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Almighty God, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Willis Adameda, your end-time prophet, we come in your throne of grace with a repentant and contrite heart, asking for your forgiveness from all of our sins that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us, have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Fill us all with your Holy Spirit and make us worthy of your calling. Almighty God, we ask you to bless and anoint your holy word that we are going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Father, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is, we pray, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distractions, cast out in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, the highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like also to give my greetings and the double respect to our beloved pastor, Evangelist Willis Adameda, to his beloved children, beloved grandchildren, beloved great-grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, and to all of you, beloved brethren, a pleasant good afternoon, and may the blessings of our Lord Jesus Christ come upon your lives. Hallelujah, praise the Lord. And to all birthday celebrants for the month of November, God bless you all po with long life, good health, and spiritual blessing. At kanina, meron akong dinabate sa mga ating bisita, beloved Sister Catherine Cleope. God bless you for being with us. Pagpalain ka ng mga lapad. At saka si Brother Clyde. Purihin po ang ating pong pinakamamahal pa. Kami po ay natutuwa o nabe-bless po kami for all of us ay nandito po kayong kasama namin nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. And to all our webcast viewers, God bless you all din po for being with us, glorifying, honoring, worshiping, and praising our Lord Jesus Christ through our webcast. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo po dadako na po sa ating pong pag-aaral ng banal sa salita ng ating mahal na Panginoon. At pamagatan po natin ang ating pag-aaralan, habits that stunt spiritual growth. Mga gawi na pumipigil o sumusugpo sa ating spiritual na paglago. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang isang mananampalataya, dahil naging mananampalataya tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mula nang sa ating tanggapin bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Ito po ang umpisa ng ating pagkakataon upang maipamuhay po ang kanyang banal na salita. Magkaroon tayong takot na gumawa ng masama at gumawa tayo ng mabuti. Hallelujah, praise the Lord. Sabi nga po sa Ecclesiastes 12:13-14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Sa Tagalog po, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama.
So depende sa ating gagawin dito sa ibabaw ng lupa kung ano ang magiging kahatulan natin sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Kinakailangang gumawa tayo ng mabuti at noon nga ating tanggapin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos ng ating buhay. Yun po ang pagkakataon para po ating pong magawa kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon habang tayo ay nandito sa ibabaw ng lupa. Hallelujah! Praise the Lord! In addition to that, in John 1:12, it says, "But as many as received Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Datapwat ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Hallelujah! Praise God! Maraming tao alam na kahit hindi nila tinatanggap ang mahal na Panginoong sila po ang mga anak ng Diyos. Lahat ng tao sa ibabaw ng lupa ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sinasabi dito sa banal na kasulatan, yung lamang pong tatanggap sa Kanya ang may karapatang tanggapin, tawaging anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya po napakahalaga po ng ating pagtanggap. At dahil sinabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa John 3:3, sabi niya po dito, Jesus answered, said, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, "Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak na muli, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Hallelujah, praise the Lord. At even sinabi niya sa John 3:5, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Sumagot si Jesus, "Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Kaya po, ang requirement para tayo po makapasok sa kaharian, makita natin ang kaharian ng Diyos, dapat tayo po panganak na muli. Hallelujah. Pagpapanganak na muli, kinakailangan tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos sa sariling tagapagligtas. At para po tayo makapasok sa kaharian niya, kinakailangan kayo magpabautismo sa pangalan niya, ilulubog ka buong katawan sa tubig. At pagka nagawa ito, ikaw daw po ay patatawarin sa kanyang kasalanan at bibigyan ka pang regalo ng banal na Espiritu. Kaya po yun ang ating pagkakataon para makita natin ang kaharian ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga na tayo po ay tumalima, sumunod at gawin natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ano po ba yung mga masasang gawin na pipigil sa espiritual na paglago? Bilang isang Kristiyano at sumusugpo sa ating pananampalataya, may mga bagay na tayo nagagawa na ito po ang pumipigil para tayo po ay patuloy na lumago sa ating pong espiritual na pamumuhay. Hallelujah, praise the Lord. Ang unang-una po na sinasabi, tatatlo naman po itong ating pag-aaral lang ito. Ang una po ay yung bad temper. Yung mainitin ang ulo. Unang ugali na nagpapahinto sa ating espiritual na paglago. Kapag tayo po ay nagagalit sa ating kabiyak, nagagalit sa ating kamag-anak, nagagalit tayo sa ating kaibigan at sa ibang tao, at meron tayo nasasabi na masamang salita na ating pinagsisisihan, ito po ay hindi nakakalugod sa harapan ng ating buwan. Ang galit na halos palagi ang isang issue po ito. Ang galit ay isang pagtukoy o di kaya kayo nagagalit dahil sa pride, sa iyong pagmamataas. Kasi ang nais mo ang masusunod ay iyo. Kaya karaniwan ganoon na nagagalit. Nagagalit tayo sa mga ganong bagay. Subalit, hindi natin dapat gawin yan. Hindi natin pakawalan ng ating mga galit o tayo magalit. Pero mayroong mga matutuwid na galit. Ang matutuwid na galit ay kapag nakakita tayo na isang bata na inaabuso o mga bata na pinalalaglag, kapag tayo nagugulo o mga nagnanakaw o mga umaabuso o mga sari-saring masasama na ginagawa sa kanyang kapwa, tayo po natural lamang tayo magalit. Hallelujah, yung ating pakiramdam. Subalit, kapag meron biglang nangyayari sa atin, pagka tayo po nagdadrive sa freeway at biglang may umovertake o kinat tayo po nagagalit. At pag kami sa linya, kapag inunahan, matagal ka na nakapila, tapos mayroong sisingit sa sarap mo, sisingitan ka, nagagalit tayo doon. Hallelujah, praise. Yan ang mga karaniwan na nangyayari sa atin. Subalit, hindi dapat tayo magbitaw ng masasamang salita na hindi na natin mababawi.
Katulad ng pagka tayo nagdadrive, nasingitan tayo, ay yung ating middle finger, tinataas at pinakikita, o di kaya binubuksan ang pintas, sinigaw mo na kung anong bagay. Hindi po nalulugod ng ating mahal na Panginoon sa ganung mga bagay. Hallelujah. Sinasabi ng mahal na Panginoon, ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katuwiran ng Diyos. At dapat natin alisin ang lahat ng mga karumihan at laganap sa kasamaan. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi po dapat nating magsalita at kayang-kaya mong pigilin ang iyong sarili dahil ikaw ay pinananahanan ng banal na Espiritu magmula nang tanggapin mo ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang bottom line na magagawa mo mga bagay na magsasabi ka ng masama kapag malayo na sa iyo ang banal na Espiritu. Dahil kapag ikaw ay may banal na Espiritu, nasa iyo pa ang banal na Espiritu, gagawin mo pa lang, nakukunbi ka na. At kapag ikaw siyempre tao tayo, nakakalampas tayo, ay nahingi ikaw ng kapatawaran kaagad sa ating malapagan. Pinagsisisihan mo ang mga nagawang bagay. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po napakahalaga. Bakit mo ba ang banal na Espiritu ay nawawala? Nagigrib po yan kapag tayo patuloy na gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos. Kapag tayo pinagkakamali, nagkakasala. Hallelujah. Praise the Lord. Atin po basahin ng James 1:20-21. From the book of James chapter 1 verse 20-21, For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your soul. Amen. Ang sulat ni Santiago talatang 1, versikulo 20 hanggang 21. Sapagkat ang galit na ito ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuhan ang salitang itinanim na magpagliligtas ng inyong kaluluwa. Amen. Purihin po ang madalang salita ng ating malapang. God bless you po, beloved preacher, for reading the holy word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong palakpakan po, na isang malakas na palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pagkagalit o masamang ugali ay sumisira sa ating espiritual na paglago kung ating palaging ginagawa. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinsala ng mga consequences ng ginagawa nating pagkakamali ay napipigilan sa pamamagitan ng paulit-ulit ating paghingi ng tawad. Subalit hingi ka ng hingi ng tawad, ito po ay isang daan, ito po ay isang kasiraan sa ating bilang patutuo, bilang isang Kristiyano. Dahil ang tunay na Kristiyano at pinananahan ng banal na Espiritu, wala na sa kanya mga ganito dahil tinanggal na ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa pinananahan ng banal na Espiritu. Ang sabi nga ng ating mahal na Panginoon, ibigin mo, ang pangalawang utos ng ating mahal na Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At hindi lang, dinugtungan pa niya yon. Sa Mateo, ang sabi niya, ibigin mo ang iyong kaaway. Gawin mo na magaling ang iyong kaaway. Pinakamahirap gawin yon. Pero bilang ikay Kristiyano at pinanahan ka ng banal, magagawa mo yon. Ano ating gagawin? Kung ating gagawa ng magaling, ipanalangin natin yung ating nakakaaway na baguhin siya. At pati ikay panalangin mo na ikay baguhin din. Bigyan ka ng mahabang pasensya. At sana huwag mong patulan siya. Dahil kapag ka nakakaaway mo, may sinasabi sa iyong masama o mga anumang na nakasakit, talagang nakakasakit sa damdamin, ay huwag mo nang kukunin yun. Huwag mo nang papatulan yun. Katulad nung nabasa ko na pagkado kinuha natin yun, yung kanyang bura o yung kanyang basura, ay di dadagdag pa sa ating basura, ay napakarami na natin basura sa ating katawan. So, kinakala, huwag natin papatulan natin katawan, ipanalangin mo yun. At yun ang pinakamagandang gagawin. Doon pa, maluluwalhati sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At yun po ang dahilan na pumapatay sa espiritual nating paglago, yung mga ganong bagay. Hallelujah, praise the Lord. Basahin po natin yung susunod natin versikulo, Ephesians chapter 4, verses 26-32. Ephesians chapter 4 verse 26-32. Be angry and sin not, and let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may be ministered grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Amen. Amen. Sa Tagalog po. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Episo, talatang 4, versikulo 26 hanggang 32. 26, kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. 27, nibigyan daan ang dyablo. 28, ang magnanakay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya may maibigay sa nangangailangan. 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumalabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ang biyaya ang mga nagsisipakinig. 30, at huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y kayo'y tinakan hanggang sa kaarawan ng pagtubos. 31, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mag-alis nawa sa inyo, pati lahat ng masamang akala. 32, at magagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mga pagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ang pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Amen. Purihin po ang madalas salita ng ating mga Panginoon. God bless you po, beloved preacher, for reading the Holy Word of God. Muli natin pong palakpakan ng ating mga Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ano sabi? Kayo magalit at huwag kayong mga kasala, huwag lulubog ang araw sa inyong galit. Hallelujah, praise the Lord. At tunay nga po na ang galit ay hindi para sa mga tunay na Kristiyano dahil ang sabi ng mga Panginoon, ibigin mo ay iyong kapwa, kaya dapat tayo lagi may pag-ibig sa ating puso. Kalimutan na natin ang galit. Iwaksin na natin ang galit kahit na nasa laman pa tayo. Kalimutan natin, lagi nating iisipin na ang banal na espiritu ay nasa ating puso. At saka para huwag tayong makagalitan doon ng iba, hindi huwag tayo gagawa ng kagalit-galit. Ganun lang naman kasimple yun. At saka kung may mga bagay na nakakalampas sa atin, ay antimanong hindi pa nahingin ng tawad, patawarin na natin. Doon nalulukod ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang puwang ang galit sa ibabaw ng lupa dahil kung ang tao ay puro pag-ibig, walang gera dito sa ibabaw ng lupa. Purihin po ang ating mga walang pride, walang gera dito sa ibabaw ng lupa. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang dalawa pong pagkabigong tipunin ng ating sarili sa pagsamba. Ito po ay yung failing to assemble ourselves in worship. Ito po ang pangalawang spiritual growth destroyer. Kung tayo ay may mga problema sa ating pagpunta sa banal na gawain o hindi tayo laging dumadalo, halimbawa, kung tayo nakakadalo ng 2 beses sa tatlong daluhan, kapag pagkatapos na tayo makadalo ng 2, tapos 4 na beses naman tayo hindi makakasalita, sa 6 na service, 2 lang na dadala mo, yung 4 hindi. Tapos, ang isa pa, then, yung isa sa 4. Yung dapat na isang 4 na pagdala mo, isa na lang ang nagagawa mo. So, sa makatuwid, kapag ito ang ating ginagawa sa ating pagdalo sa banal na gawain, sa kalaunan, tuloy na tayong hihinto sa pagdalo o pagsamba at makakalimutan na natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Sa kalaunan ay ginagawa natin na tinatalikuran ang pagtitipon ng sama-sama, gaya ng ginagawa ng iba. Ito po ay sinabi sa Hebrew 20:25. Pakiread po ng Hebrew 10:25-27. Nakakaligtaan natin ang maghikayatan sa bawat isa. Tayo po itinipon dito sa ating banal na gawain para po tayo ay maghikayatan na magpuri sa ating mahal na maghikayatan, gumawa ng mabuti. Kinakailangan po tayo po ay katawan ni Kristo. Kung ikaw ay katawan ni Kristo, ipakita mo na ikaw ay nakikristo sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa iyong kapwa. Purihin po ang ating maramam. Basahin po natin yung Hebrew 10:25-27. From the book of Hebrews chapter 10, verse 25-27, not forsaking the assemblies of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching.
For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain, fearful, looking for a judgment and a fiery indignation, which shall devour the adversaries. Amen. Amen. Ang mga sulat sa Hebreo talatang 10, versikulo 25 hanggang 26. 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalapit na ang araw. 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating natanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 27, kundi isang kakilakilabot ang naghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. Amen. Puri po ang madalang salita ng ating malapanali. Praise the Lord. Tunay nga po na sinasabi po ito po'y kautusan ng ating mahal na Panginoon. Iniutos na tayo lagi magsama-sama na katulad ng ginagawa natin ito upang sa ating sama-samang mapapurihan, maluwalhati, matakila, masamba sa Espiritu at katotohanan, mauwitan. Hallelujah. May pahayag yung mga kamanghamang gawa sa ating mga buhay at yan nagpapalakas din ng pananampalataya ng bawat isa dahil naiyayag nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Ito rin po nagiging daan upang tayo po ay kumain na salita ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pagtalikod sa ating pagsama-sama o paghinto sa pagpunta sa banal na gawain ay sa panambahan ay literal na namamatay sa gutom tayo sa salita ng Diyos. Na sa kakulangan ng tinapay ng buhay, napipigilan ang paglago kapag hindi wasto ang ating espiritual na paglago sa pamamagitan ng ating pagdalo. Ibig sabihin, ito ang magiging daan upang tayo may wala sa liwanag sa kadiliman. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil kapag hindi ka nakakadalo, sinasabi ko sa inyo ng totohanan, hindi ko lang nakuha sa ang scriptures, pero nasa Revelation yon, na sa ating dito, nanonood si Satanas. Kapag ang isang nasa isang panambahang ganito, ay hindi ginagawa kung ano ang dapat gawin sa loob. Halimbawa, may nagpe-preach katulad dito, gala ng gala yung iba sa labas o hindi nakikinig. Halimbawa, may nagpupuri, hindi rin nakikinig kung anong ginagawa. Isusubong tayo ni Satanas sa mahal na Panginoon. Kaya nangyayari sa atin, kapag gano'n natin ginagawa, nagkakaroon tayo ng pasanin o nagkakaroon ng palo o di kaya pagsubok o palaala. Pero pasalamat tayo dahil tayo pinaalalahanan. Para huwag natin gawin yon. Pasalamat ka pag ikaw'y pinaalalahanan dahil ikaw ay mahal ng Diyos. Ikaw ay kanyang anak, pinapalo ka o pinagsasabihan ka para huwag mo naling gawin yon. Kaya napakahalaga ang ating pagsasama-sama na katulad nito. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay katawan ng ating mahal na Panginoon. At kapag hindi tayo nakakadalo, nakakaligtaan natin ang pagsampa sa Diyos, ang mga kagalik at nakakaligtaan o hindi natin nararamdaman ang kagalakan na dulot ng ating pagsamba o pagsama-samang pagsamba sa Hallelujah. Praise the Lord. Basahin po natin ang 1 John 1:7. Tama, 1 John 1:7. Unang Juan 1:7. Book of 1 John chapter 1, verse 7. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sins. Amen. Ang unang sulat ni Juan, talatang 1, versikulo 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nalilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Purihin po ang banal salita ng ating malaparon. Ano po ba yung liwanag? Kapag po tayo ay narito sa banal na gawain, tayo po ay body of Christ. Sino ang liwanag? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung hindi ka dadalo sa banal na gawain, kung ano nang ginagawa mo, ay yung liwanag ay mawawala sa halipik kadiliman. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming pagsubok, maraming palaala, at mauuntol o masusugpo o mapipigilan ay yung paglago espiritual. At ang pantatlo at katapusan natin pag-aaralan na
another spiritual growth killer ay yung absence of prayer and Bible reading. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po ay laging mananalangin, na kung maaari may kasama pang pag-aayuno. Kung gusto nating nais nating talagang makamtan ang ating mga hinaing sa ating mahal na Panginoon sa kabila ng ating pagdalo, sa kabila ng ating pagbabasa ng ating banal na kasulatan, pananalangin, subalit nandun pa rin ang palaala o pagsubok. Kinakailangan mong ipagpast yan dahil doon mo may pakikita na talagang tiklop tuhod ang nais mo na gusto mo ikaibaguhin ng ating mahal. Dahil yung pita ng laman mo, tatanggalin yun ng ating mahal na Panginoon. At habang ikaw ay nagugutom sa iyong laman, nabubusog naman ang iyong kaluluwa, mangungusap sa iyo, mahal na Panginoon, patuloy kang babaguhin ng mahal na Panginoon at tunay lalago ka sa espiritual na bagay. Hallelujah. Ang kawalan ng panalangin at pagbabasa ng banal na salita ay pumipigil pumapatay sa paglago nating espiritual. Ang panalangin ay pulso o sukat ng espiritual na temperatura ng mananampalataya. Kung mayroong pagbaba ng pulso at panalangin, kung gayon, mayroong spiritual decay o yung spiritual na pagkabulok at ang pakikisama sa pagitan ng mga mananampalataya at Diyos ay naaapektuhan. Dahil kung hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagbabasa ng ating banal na kasulatan, ay anong makukuha natin? Sa banal na kasulatan, yan nangungusap sa atin ang ating mahal na Panginoon. Kung gusto mong kausapin ang ating mahal na Panginoon, magbasa ka ng banal na kasulatan. Pero bago ka magbasa, hingin ka muna ng tawad sa ating mahal na Panginoon at hingin mo ang gabay at patnubay ng ating banal na Espiritu para maunawaan mo ang sinasabi sa banal na kasulatan. Hallelujah. Praise the Lord. Very symbolic ang banal na kasulatan. Kaya kinakailangan hihingin natin ang gabay ng ating banal na Espiritu para maunawa sa atin ang tunay na kahulugan ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon at ito'y ating mapamuhay. Hindi lang kinakailangan na basahin mo, manalangin ka. Kinakailangan kung ano nabasa mo, kung ano ang utos ng ating mahal na Panginoon, isabuhay mo yan para makaptan mo ang lubusang pagpapala na nagbubuhat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga po, idagdag pa ang kakulungan sa regular na pagbabasa ng banal na kasulatan at pagkatapos ay meron silang sangkap para sa pagkitil o pagpigil sa kanilang espiritual na paglalaw. Napakaraming tao, mananampalataya na nahihirapan sa kanilang pananampalataya. Sinisimulan nilang dublehin o gawin ang kanilang kakayanan upang yung kanilang kaligtasan tinanggap ay magtuloy-tuloy at pagkatapos ay tumitigil ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Hindi na sila nagbabasa. Pagkatapos na lang matanggap ang ating mahal na Panginoon, ang akala na tapos na daw. Hindi, marami ka pang gagawin. Dahil kaya nga po ang daan papunta sa kalangitan sa harapan ng ating mahal ay napakakipot dahil marami kang dapat gawin, dapat sundin. At ang ating batayan lamang ay ang banal na salita na nandito sa banal na kasulatan na kinakailangan nating bigyan ng oras araw-araw ang pagbabasa ng ating banal na kasulatan. Kung very busy kayo, kahit 15 minutes, basahin nyo yung banal na salita. Huwag ang hindi na kayo meron sariling Biblia. Hallelujah, praise the Lord. Meron akong kilala dyan, Biblia. Binili ko na nga ng malaking letra, hindi mo binabasa. Ay purihin ang ating mahal na Panginoon. Sana po maunawaan niya ang sinasabi kong ito. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At kung hindi gaanong nagdarasal at nagbabasa, mas nakakagawian na nating huwag gawin ito. Ang pagbabasa ay nakakabawas ng pagdududa. Ang hindi pagbabasa ng banal na kasulatan ay madaragdagan ang ating pagdududa at pareho eksakto rin kung hindi tayo nananalangin sa ating mahal na Panginoon. Mababawasan ang ating mga pagdududa, magkakaroon tayo ng unbelief, sari-sari, papasok sa atin dahil gustong-gusto kang silingangin ng kaaway para magbumalik ka ulit sa Kanya. Kapag tayo nakakaramdam ng mga ganong bagay negatibo, kinakailangan iluhod ka at tingin mo sa kay gabayan, lagi kang sabihin mo sa lagi kang lukuban ng kanyang pakpak ng kaligtasan at balutin ng kanyang banal na dugo sa tuwi-tuwi na para yung mga gawa ng kaaway huwag na makapasok sa ating buhay. At ang isang napakagandang remedyo ay lagi kang magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Wala nakakatagal na masamang espiritu kapag ang tao na lagi nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kahit tayo na sa trabaho, pwede ka magpuri by yourself. Kahit iniisip mo lamang, ay naku, makikita ninyo, ang sarap mabuhay sa ibabaw ng lupa.
Kung may problema, madaling magawa ang problema. May mga solusyon. Tinutulungan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Basahin po natin yung last two verse. 1 Timothy 4, 1, 2, 5, 6, and 2 Timothy 3, 16, 17. Hallelujah. Praise the Lord. 1 Timothy chapter 4, 1 and 2, then 5 and 6. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. For it is sanctified by the word of God and prayer. Verse 6, if thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Amen. Amen. Ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo, talatang 4, 1, 2, talon sa 5 at 6. 1. Ngunit huwag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon ang iba'y magsistalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. 2. Sa pamagitan ng pagpaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hininunuhan ang kanilang mga sariling budi na waring bakal na nagbabaga. 5. Sapagkat pinakababanal sa pamagitan sa salita ng Diyos at ng panalangin. 6. Kung ipinaalala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito kay ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Amen. Amen. Purihin po madalas salita ng ating mga lapad. Isusunod ko na po yung 2 Timothy 3, 16, 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Sa Tagalog po, lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya mga minamahal, kung tayo po ay nakakarinig ng salita galing sa ating mga kapatid na may ginawa kang hindi kalugod-lugod, hindi mali sa harapan natin, ating pinagsabihan ka, malugod ka dahil ang gusto, ikay mo perfect. Huwag tayong magagalit dahil mahal na mahal tayo. Ginamit yun ng ating mahal na Panginoon para mabago yung takbo ng buhay at sigurado magmana ka ng buhay na walang gat. Malapit nang bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise upang kunin ang kanyang mga banal. At yun po, huwag na tayo magpatumpik-tumpik o mag-aalinlangan sa pananampalataya ang ating natanggapan na pinakita sa atin ating beloved pastor, Evangelist Bristad Almeida, na kinakailangan ipamuhay natin ang kanyang ang banal na salita ng ating malawan. Kunin natin ang ating espiritual na temperatura paminsan-minsan at tanungin ang ating sarili. Namumuno ba sa akin ang init ng ulo? Pinamumunuan tayo ng init ng ulo o pinamumunuan natin ba ang ating init ng ulo? Ibig sabihin na ito, kaya nating lampasan, kaya nating i-handle yung init ng ating ulo. Nakukontrol natin sarili. Hallelujah. Ako ba ay nabigo o nakadalo ng pagtitipon at nakikiisa sa kapwa mo ng palataya, sumumba o dumulot sa banal na gawain? Ikaw ba ay hindi nakakadalo, hindi pa regular ang pagdalo mo? Hallelujah, praise the Lord. May mga kapatid nga kaya diyan na napakalalayo pinanggalingan, pero dumadalo dito para makipagpuri sa ating mga lapar. Although pumupunta sila dito monthly, ay talagang gumagawa sila ng paraan. Nagsasakay pa nga sa aeroplano para pumunta dito. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mga bumababa ang buhay, pananalangin natin sa pagbasa ng banal na kasulatan kung ganon. Ang ating espiritual na paglago ay bumababa rin. Ito ang tatlong masasamang gawi, napapatay, susugpo o pipigil sa ating espiritual na paglago. Purihin po ang ating mahal na Panginoon na ating pong awitan na isang makalangit na awitin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Di raw totoo
Hallelujah. Kung meron po tayong mga bisita na hindi pa tumatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tanggapin niyo po ang mahal na Panginoon. Please come to the front. Hallelujah. Surrender your life to our dearest Jesus. Hallelujah. Ganun din sa ating mga webcast viewers. Hallelujah. Tanggapin niyo ang kaligtasan. Hallelujah. Hallelujah. Na ibinibigay o ino-offer ng mahal na Panginoon. Hallelujah. You must accept our dearest Jesus. Repent of your sins. Hallelujah. To inherit. Hallelujah. The kingdom of God. Hallelujah. Malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Surrender your life to Jesus. Accept Him as your Lord and Savior and King of your life. With a short prayer po, mga minamahal. Hallelujah. Tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Surrender your life to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating mga webcast viewers, hallelujah. Surrender your life to Jesus. Magsisi sa mga kasalanan. Hallelujah. Upang magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. The Bible said, as many as receive Him, to them gave He power to become sons and daughters of God, even to them that believe in His name. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon.